Magandang hapon po. Nandyan po ba sina Uncle George at Auntie Giselle? Ako po si Antoinette, ang pamangkin nila. Nagtangpo ang kilay ng ginang dahil sa pagtataka. Giselle? George? Opo. Sino po sila? Ang may-ari po ng bahay na to. Ano? Pero kaming mag-asawang may-ari ng bahay na to. Nawindang siya sa narinig. Hindi naman siya nagkakamali ng bahay na pinuntahan dahil sa village na ito, walang katulad ang bahay na ito. Pero hindi naman po ako nagkakamali ng pinuntahan. Hindi po ba't ito ang address na nakasaad dito? Oo, iha, ito nga yun. Kung ganun po, hindi po ako nagkakamali. Ito na nga po yung bahay na ipinundar ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hello, Philippines! I'm back! Namiss kita ng sobra. Huminga ng malalim si Antoinette nang sandaling lumapag ang eroplanong sinakyan niya sa Naiya Airport. Matapos ang mahigit 5 taon niya sa Canada, sa wakas ay nakabalik na siya sa bansa. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nadarama ng mga oras na yon. 5 taon siyang nagtrabaho sa Canada bilang isang executive manager ng isang malaking kumpanya at kamakailan lang ay na-promote pa siya. At sa Pilipinas na siya na-assign. Walang mapagsidlan ng sayang nadarama niya sa sandaling ma-promote siya dahil sa wakas, makakabalik na siya ng bansa. Hindi niya na kailangan lumayo pa para sa magandang trabaho. Hindi na siya mapapalayo sa kanyang pamilya. Hindi ni Antoinette sinabi sa uncle at auntie niya na ngayong araw ang uwi niya sa Pilipinas. Ang alam kasi nila ay matagal pa bago siya makakauwi. Gusto niya silang i-surprise at excited na rin siyang makita ang bahay na ipinatayo niya na pinagpaguran niya sa loob ng mahabang panahon sa Canada. Saan po kita ihahatid, ma'am? Tanong sa kanya ng taxi driver na sinakyan niya. Sa address po na ito, tay. Tugon niya at pinakita ang address kay Manong na tumango na lang at sinabi na mga 1 oras ang biyahe patungo roon. Taliwala ang pagod at antok para kay Antoinette dahil sobrang saya niya pa rin. Excited na siyang makarating sa nasabing address. Ito pa lang ang kauna-unahang beses na makakapunta siya sa address na yon dahil doon daw ang nabiling lupa ng uncle niya at doon itinayo ang dream house niya. Mukhang sobrang excited po kayong umuwi, mama. Komento ni Manong. Opo, matagal din po kasi ako nawala. Excited na akong i-surprise ang pamilya ko. Sagot niya na hindi pa rin mapawi ang ngiti sa labi. Ilang taon po ba kayo sa ibang bansa, ma'am? Alagpas 5 taon din po at sa awa ng Diyos ay nakauwi na rin ako sa wakas. Para kay Antoinette ay wala na sigurong singsaya pa sa pakiramdam na umuwi sa bansa at pamilya matapos ang mahabang panahon ng pagkawalay sa kanila. At syempre, dahil na rin sa wakas ay makikita niya na rin sa personal ang bahay na ipinundar niya. Makakaapak na rin siya sa kanyang bahay na itinuturing niyang palasyo na nag-aantay sa pagdating niya. Hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi ni Antoinette habang nakatingin sa picture ng malaking bahay sa cellphone niya. Ito ang palaging sinesend sa kanya ng Auntie Giselle niya noong nasa Canada pa lamang siya. Mula sa construction ng bahay hanggang sa matapos ay nasubaybayan niya dahil lagi naman silang nagpapadala ng pictures at video sa kanya. Ang halaga ng bahay ay mga 50 million kung kaya ay sobrang saya ng puso ni Antoinette dahil halos doon niya ay binuhos ang kalahati ng sahod niya buwan-buwan. Wow! Ito na yun! Ang ganda! Maluha-luha siya habang nakatingin sa malaking bahay na nasa kanyang harapan. Ang bahay niya. Mas maganda pa ito kaysa sa mga pictures na sinesend sa kanya ni Auntie Giselle. Malaki at kulay gray ang mansyon. May malaki ring gate at garage para sa bibilhin niyang sasakyan. Hinayaan niya ang kanyang Uncle George at Auntie Giselle ang mag-decide sa kung anong klase ng design ang gusto nila sa bahay. At ito ang kanilang napili.
Hindi naman nagsisi si Antoinette na silang hinayaan niyang pumili dahil napakaganda at aliwalas tignan ng mansyon. Excited na siyang tumapak sa loob. Huminga muna siya ng malalim bago pinindot ang doorbell. Ilang sandali siyang naghintay at napakunot ang noo nang makitang isang ginang na hindi niya kilala nang lumabas ng mansyon. Sa isip niya ay baka kaibigan lang ito ni Auntie Giselle, kaya inalis niya sa kanyang isipan ang anumang negatibo na sumagi doon. "Ano yon, miss?" Mabait na tanong sa kanya ng ginang nang mapagbuksan siya nito ng gate. Ngumiti siya. "Magandang hapon po. Nandyan po ba sina Uncle George at Auntie Giselle? Ako po si Antoinette, ang pamangkin nila." Nagtagpo ang kilay ng ginang dahil sa pagtataka. "Giselle? George?" "Opo." "Sino sila?" "Ang may-ari po ng bahay na ito." "Ha?" Mas lalong nagsalubong ang kilay nito. "Pero kaming mag-asawa ang may-ari ng bahay na ito." Nawindang siya sa narinig. Hindi naman siya nagkakamali ng bahay na pinuntahan dahil sa village na ito, walang katulad ang bahay na ito. Pero hindi naman po ako nagkakamali ng pinuntahan. Hindi po ba't itong address na nakasaad dito? Pinakita niya sa ginang ang address sa cellphone niya kung saan andun din ang picture ng bahay. "Oo, iha, ito nga yun." Ang bilis na ng tibok ng puso niya dahil sa nerbiyos. "Kung gano'n ay hindi po ako nagkakamali. Ito nga po ang bahay na ipinundar ko." Ito nga ang address na nakasaad dyan. Pero kaming mag-asawa na isang seaman ang nagpatayo at nagpundar ang bahay na ito. Paliwanag ng ginang kaya hindi niya na napigilan ang pagtulo ng mga luha niya. "Teka, ang George at Giselle na nabanggit mo parang natatandaan ko sila." Sandaling nag-isip ang ginang. "Oo, tama. Sila yung nagbenta sa amin ng lupang kinatitirikan ng bahay na ito 3 taon nang nakakaraan." "Benta?" "Oo, iha. Hindi ba nila nabanggit sa'yo? Binenta nila sa amin ang lupa dito sa halagang 3 milyon. Mas mura naming nakuha kaysa sa prices ng ibang lupa, kaya hindi na namin pinakawalan." Dahil sa labis na gulat sa mga narinig, ay nabitawan niya ang hawak niyang bag. Walang humpay sa pag-agos ang kanyang luha. Pero nagpapadala ako sa kanila ng pera para sa pagpapatayo ng dream house namin." Umiiyak niyang saad. "Nako, iha. Base sa sinasabi mo ngayon, sa tingin ko ay niloloko ka lang ng auntie at uncle mo. Pinaniwala ka nila na ang perang pinapadala mo sa kanila ay ginagamit sa pagpapatayo ng bahay pero mukhang ang bahay namin ang sinesend niya sa'yo." Pakiramdam ni Antoinette ay nabingi siya. Hindi niya magawang makagalaw. Nang mga oras na yon, animoy gumuho ang kanyang mundo at mga pangarap. Ang perang pinagpaguran niya, ang bahay na pinapangarap niya, sa imahinasyon niya na lang pala matutupad. "Alam niyo po ba kung saan sila nakatira ngayon?" Halata na naaawa sa kanyang sitwasyon na kinuha ng ginang wala sa bulsa ang cellphone. "Noong nabili namin ng lupa sa kanila, hiningi ko ang contact number nila sakaling magkaroon ng aberya sa mga papeles. Pero mahigit 3 taon na yon kaya hindi ko na sigurado kung dito pa rin ba sila nakatira." Pinakita sa kanya ng ginang ang address. Iyon ang mismong address ng dati nilang bahay. Nang sabi sa kanya ng Uncle George niya ay ibinigay na raw nila sa isang kapatid ni Giselle. Nagpasalamat siya sa ginang at umiyak na umalis siya sa bahay na akala niya ay napundar niya na gamit ang sarili niyang pera at pagod. Sumakay siya sa taxi. Sa parehong taxi na sinakyan niya patungo sa bahay na yon. Umiiyak siya sa loob at hindi na nagtanong si Manong dahil batid nito na may mabigat na pinagdadaanan ang dalaga. Sa isip ngayon ni Antoinette ay sana mali ang sinabi ng ginang kanina. Sana ay hindi nga siya niloko ng uncle at auntie niya. Pinagdarasal niya na hindi bastang nauwi lang sa wala ang perang pinagpaguran niya. Na sana ay may mas malalim pa na dahilan ng mga ito kung bakit sila nagsinungaling sa kanya. Ngunit ang katiting na pag-asa sa puso niya ay nawasak nang sandaling makarating siya sa dati nilang bahay at naabutan niyang mga ito na nagsusugal. Maraming tao sa bahay
Maraming inumin na nagkalat, upos ng sigarilyo at mga kahina-hinalang mga bagay na noon niya lamang nakita. May mga bayaran pang babae na nakalingkis ang kamay sa anak nila George at Giselle na si Joseph. Anong ibig sabihin nito? Dito niya lang ba inuubos ang perang pinapadala ko sa inyo parang pampatayo ng bahay? Gulat na lumingon sa kanyang mga ito nang marinig ang galit na galit niyang tinig. Gumuhit ang gulat sa mukha ni Giselle at George na sabay na napatayo. Antoinette! Gulat na sambit ni George. Antoinette, my cousin! Nakabalik ka na pala ng bansa. Sarkastiko ang tono ng boses ni Joseph na may babae pang nakakandong at pulang-pulang mata nito na animoy isang atik. Ano to, Angko? Lumuluhan na tanong niya. Dito niyo lang pa inuubos ang pera. Pinapadala ko. Antoinette, hayaan mo muna kaming magpaliwanag. Ang auntie Giselle niya. Pumunta ako sa address na sinasabi niyo. Kung saan sinasabi niyo na bahay na napatayo ko. Nakausap ko ang may-ari ng bahay na yon. At sinabi niya na hindi sa atin ang bahay na yon dahil sa kanila yon at ang lupang kinatitirikan ay binenta niya sa kanila. Halos hindi siya makahinga sa lapis sa sakit na nadarama at kakaiyak. Kaya naman pala walang napapatunguhan ng pinapadala ko sa inyo dahil sa pag-aadik at sugal niyo inuubos. Napakawalang hiya ninyo. Nagtiwala ako sa inyo. Buong akala ko ay nasa mabuting kamay ang pera ko. Aba, kung makapagsalita ka, akala mo'y hindi kami ang nagpakain sa'yo nung walang-wala ka, ha? Sigaw ng auntie Giselle niya. Hoy, kung wala kami, baka'y sa kalsada ka na tumira noon? Kung wala kami, baka hindi ka nakapangibang bansa. Wala kang utang na loob. Napakayabang mo. Akala mo kung sino ka porket nakatungtong ka sa ibang bansa? Ako pa po talaga ngayon ng walang utang na loob. Galit na sigaw ni Antoinette. Walang tigil sa pagtulo ang luha niya. Ginawa ko pong lahat. Nagtrabaho ako sa ibang bansa nang walang kapaguran dahil gusto ko mabigyan kayo ng maayos na buhay. Dahil umaasa ako na nasa magandang kamay ang pera na pinagpaguran ko. Pero wala pala. Ginago niyo lang akong lahat. Winaldas niyo lang ang pera na akong nagpakapagod. Napasinghap ang mga tao na nanonood na biglang tumayo si Joseph. Lumakad palapit sa harapan niya at sinampal siya nito ng sobrang lakas. Sa labis sa lakas ay naglikha ito ng malakas na tunog at halos mabali ang kanyang leeg. Napakayabang mo naman para sabihin yan, Antoinette. Sigaw ni Joseph. Ano ba naman ang masama sa ginawa namin? Nag-enjoy lang naman kami sa pera mo dahil deserve naman namin yon matapos ang pagpapaaral sa'yo nila mama at papa. Kabayaran yon ang utang na loob mo sa amin. Kung makapagsalita ka eh. Talagang gumawa ka pa ng iskandalo dito para mapahiya kami sa mga tao, ano? Dapat matuwa ka pa dahil nagawa naming sumaya. Marahas siyang natawa sa walang kwentang sinabi nito. Deserve? No! Hindi niyo deserve ang pera ko. Wala kayong kwenta. Mga gago kayong lahat. Nagsisisi ako na nagtiwala ako sa inyo. Muli siyang nasampal ng malakas. This time, ang Uncle George niyang sumampal sa kanya. Walang hiya ka para pagsalitaan kami ng ganyan. Kami ang nagpalaki sa'yo. Napakawalang utang na loob. Lumayas ka dito. Lumayas ka sa pamamahay namin. Umalis nga siya. Tinalikuran niya ang mga ito na labis-labis ang pagsisisi at galit dahil hindi man lang nila pinahalagahan ang mga pinaghirapan niya para sa kanila. Ang lumalabas ay siya pa itong walang utang na loob dahil sa galit siya na nagsasaya sila gamit ang perang pinaghirapan niya na para sana sa pagpapatayo ng dream house niya. Ang dream house niya ang naging bato pa. Nagagalit si Antoinette sa kanila dahil wala man lamang itong pinagsisihan sa ginawa sa kanya. Pero higit sa lahat, ay nagagalit siya sa kanyang sarili dahil
Binigay niya ang lahat sa kanila at hindi man lang siya nagtira para sa kanyang sarili. Binuhos niya ang lahat sa kanila. Binigay niya lahat pero hindi pa rin naging sapat. Marahil ay tama nga talaga ang sabi ng ibang tao na wag laging ibigay ang lahat sa ibang tao kahit na sarili mo pang pamilya. Dahil darating ang araw, hindi magiging sapat ang naging tulong mo para sa kanila at magagawa ka pa rin nilang lokohin. Ngayon niya lang napagtanto iyon. Mama, Papa, bakit hinayaan niyo naman po na mauwi ang ganito sa lahat? Umiiyak na tanong ni Antoinette habang nakatingala sa kalangitan na puno ng mga bituin. Alam ko po na kasalanan ko ang lahat dahil labis akong nagtiwala sa kanila. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit napakarahas sa akin ang mundo. Maaga niya kayong kinuha sa akin. Tapos, ang mga taong pinagkatiwalaan ko naman ay niloko lang ako. Pinagmukhaan nila akong tanga. Naging mabait naman ako eh. Sa sobrang bait ko nga nagawa nila akong lokohin. Pero bakit ganito? Bakit ang sama-sama sa akin ang mundo? Halos wala na siyang luha na mailuha. Naubos na siguro dahil kanina pa siya iyak ng iyak. Wala na ring lakas ang katawan niya. Naupo siya sa sahig ng terrace at sinandal ang likuran sa railing. Kinuha niya rin ang baso niya na may lamang alak at inubos ang laman nun. Mabuti na lang talaga at habang nasa Canada siya, ay bumili rin siya ng kondo sa Kingland na ireregalo niya pa sana sa anak nila George at Giselle. Ngunit hindi niya akalain na siya pala ang titira dito. Ilang araw na nagmukmuk si Antoinette sa kondo niya. Araw-araw siyang umiiyak at nagagalit sa sarili dahil sa nangyari. At ngayon, ilang ulit siyang nagdesisyon na lumabas. Nasa restaurant siya ngayon ng condominium. Gusto niya na lumanghap ng sariwang hangin at kahit papaano ay kumain dahil ilang araw na siyang walang maayos na kain. Baka kung patuloy niyang gagawin yan sa sarili ay tuluyang bumigay ang katawan niya. Nagtaka naman siya na nag-angat ng tingin nang biglang may naghila ng upuan sa kanyang harapan at doon naupo. Kumalabog ng malakas ang kanyang dibdib nang makitang mukha ng lalaking naupo na ngayon na may malawak na ngiti sa kanya. Malaking pinagbago ng itsura nito mula nung huli niyang nakita. Mas nag-mature, mas gumanda ang katawan at lumapad ang balikat. Mas lalo itong gumwapo. Ganun pa man ay walang pinagbago sa kinang ng mata nito tuwing nakatingin sa kanya. At sa matamis itong ngiti, nakasing tamis ng naaalala niya. Hi! Matamis at energetic na bati sa kanya ng binata. Masaya akong makita ka ngayon. Araw-araw kitang hinintay na lumabas. Raguel? Nauutal ang kanyang banggit sa pangalan nito. Wala pa ring humpay sa mabilis na tibok ang puso niya. Paano mo nalaman na nandito ako? Matagal na wala silang koneksyong dalawa. Magmula nung umalis siya ay wala siyang kahit anong balita sa binata, kaya ang makita ito ngayon ay pinagtaka niya dahil paano nito nalaman ang address niya. Dito na rin ako nakatira. Sa pinakataas na floor ng building. Sa penthouse. Sa isip ni Antoinette ay napakamapaglaro talaga ng kapalaran pagdating sa kanya. Talagang sa iisang building pa sila nakatirang dalawa. Gaano ba kalaki ang galit sa kanya ng mundo para paglaruan siya ng ganito? Habang nakatitig siya sa mukha ng binata sa harapan, sa matamis itong ngiti at kinang ng mga mata na siyang dahilan ay mas lalong nanikip ang kanyang dibdib. Iniwan niya ito noon para tuparin ang pangarap niya. Ngunit bumalik siya nang walang nangyari. Hindi pa rin natupad ang mga pangarap niya at niloko pa siya ng importanteng tao sa buhay niya. Kamusta ka na? Masaya ako't bumalik ka na. Huminga ng malalim si Antoinette. Pilit na pinapakalma niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. I'm fine, I guess. Ikaw? Maayos na ako ngayon, nagbalik ka na. Nakangiti pa rin sagot nito. Masaya ako na natupad mo ng mga pangarap mo at bumalik ka tulad ng sinabi mo. I've missed you. Kay tagal kong naghintay sa pagbabalik mo. Mas lalong nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito. Lalo na nang tinupad nito ang pangako na
Papalakpak ito para sa kanya. Hinintay pa rin pala talaga siya nito kahit matagal na panahon ang lumipas noong umalis siya. Hinintay mo pa rin ako? Of course. Iniabot nito ang kamay niya na nakapatong sa lamesa. Nangako ako sa'yo noon na hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal. Para pag natupad mo ng mga pangarap mo, ay ako naman ang tutupad sa pangarap ko na pakasalan ka. At ngayong nandito ka na, masayang masaya ako. Dahil posible nang matupad ang pangarap ko na yan. Nilayo niya ang kanyang kamay na hawak nito, kaya nagtaka si Raquel. I'm sorry. The promises we'd made a long time ago were just nothing to me. Hindi ko akalain na totohanin mo ang lahat ng yon. What? Hindi na kita mahal, Raquel. Kung ano man ang meron tayo noon, matagal ko na yung tinapos. Tinapos ko na yon bago pa ako umalis ng bansa. Ni hindi sumagi sa isip ko na seryosohin mong pangakong ginawa natin mga bata pa tayo nun. What are you saying? You're just joking, right? Hindi ako nagbibiro, Raquel. Lahat ng yon ay baliwala lang para sa akin. Ni minsan na hindi na sumagi sa isip ko na totohanin lahat ng yon dahil mga bata pa tayo nung ginawa natin yon. Hindi niya kaya makita ang lungkot sa mukha ng binata habang nakatitig sa kanya. Kaya tumayo siya at sa malamig na boses ay muling nagsalita. I am done with you, Raquel. Nung umalis ako, hindi ko hiniling sa'yo na hintayin mo ako. Ikaw ang nagdesisyon na hintayin ako. Pinagmasdan ni Antoinette ang paulit-ulit na paghampas ng alon sa puting buhangin. Kasabay ng muling hampas ng alon sa dalampasigan ay ang pag-agos ng kanyang mainit na luha at ang malakas na ihip ng hangin dahilan ng pagsabog ng kanyang mahabang buhok at tangayin ng suot niyang puting bestida. Nandito siya ngayon sa seaside na nasa harap lang ng Kingland Condominium. Pinunasan niya ang mainit niyang luha na dumaos-dos sa kanyang pisngi bago tumingala sa kalangitan kung saan may nakita siyang lumilipad na eroplano na nag-iiwan ng puting usok na parang ipininta. Noong bata pa siya, noong nabubuhay pa ang mga magulang niya, at nasa probinsya pa sila nakatira, ay lagi siyang pumupunta sa tabing dagat sa tuwing nalulungkot siya. Sa tuwing naaalala niya ang sakit ng kanyang ina na walang lunas. Ang sabi sa kanya ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito, kahit anong problema kapag pumunta ka sa kalmadong dagat ay mawawala ang lahat ng yon. Dahil merong kakaibang kakayahan ng dagat na alisin ang lungkot at sakit na nararamdaman natin. Noong namatay ang kanyang ina dahil sa sakit at pagkamatay naman ng kanyang ama, dahil hindi na nito kanaya ang lungkot na nadarama sa pagkawala ng kanyang ina, sa tabing dagat ang palaging puntahan ni Antoinette. Sa bawat hampas ng alon ay binubulong niya lahat ng sakit at lungkot na nararamdaman niya. At sa bawat pag-alis ng alon ay dinadala naman lahat ng lungkot na nararamdaman niya. 1 taon mula nang mamatay ang kanyang mga magulang ay kinuha siya ng kanyang Uncle George, ang kapatid ng kanyang ama. At ang asawa nito na si Giselle, dahil ibinilin daw siya ng kanyang ama sa mga ito bago binawi ang sariling buhay. Sa kanilang poder ay ginawa siya nitong katulong. Siya ang lahat na gumagawa sa gawaing bahay, habang si Giselle at ang isa nilang anak ay buhay prinsesa. Hindi sila gumagawa ng kahit anong gawaing bahay. Inaasa nila lahat sa kanya. Ganun pa man ay malaking pasasalamat ni Antoinette sa kanila. Tumanaw siya ng malaking utang na loob at nangako na susuklian niya ang lahat ng naging tulong nito sa kanya. Nakita niya rin na unti-unti rin namang nagbago ang pakikitungo nila sa kanya sa paglipas ng panahon. Kaya akala niya ay tuloy-tuloy na yon. Akala niya ay hindi na nila siya lolokohin. Noong nasa kolehiyo siya ay nakilala niya si Raquel Wolksbin, bunsong anak ng Russian billionaire. Ito ang pumawi ng lahat ng lungkot at pagkukulang na naramdaman niya noon. Napakasimple lamang mamuhay ni Raquel. Hindi niya lubos akalain na napakayaman pala nito. Naging magkaibigan sila ng binata hanggang sa manligaw ito sa kanya at naging sila nga. Pinakilala siya ni Raquel sa mga magulang nito at kahit malayong agwat ng estado nila sa buhay ay buong puso siyang tinanggap ng mga ito. Matatag ang relasyon nilang dalawa hanggang sa makapagtapos siya sa kolehiyo.
Mahal na mahal siya ng binata at walang araw na hindi nagpaparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Ngunit may mga pangarap si Antoinette sa buhay na gusto niyang tuparin. Gusto niyang makatulong sa mga nag-alaga sa kanya. Kung kaya matapos niya makagraduate sa kolehiyo ay nakipag-break siya kay Raguel. Handa naman sana siya na tulungan ng binata sa pagtupad niya ng kanyang pangarap, subalit mas gusto niya na matupad yon sa sariling pagsisikap. Nangako siya kay Raguel na pag natupad niya ng mga pangarap niya ay babalikan siya. Samantalang sumumpa naman si Raguel na maghihintay ito at sa oras na bumalik siya ay magpapakasal silang dalawa. Ang mga katagang binitawan ni Raguel ay malinaw na malinaw pa rin sa isipan niya magpahanggang ngayon. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. At pagbalik mo, ako mismo ang unang papalakpak sa iyo dahil batid ko na natupad mo na ang mga pangarap mo ng mga sandaling yon. Hihintayin at papakasalan kita. Kahit kailan, kahit anong mangyari, hindi kita kakalimutan. Ikaw at ikaw lang. Kaya asahan mo na sa iyong pag-alis. Nandito lang ako, nakasuporta at naghihintay sa iyo. Sa tuwing naaalala niya ang sinabi ng binata, ay mas lalong naninikip ang dibdib niya. Nakahanda naman sana siyang tuparin ang mga pangako niya dahil wala rin naman siyang ibang minahal kundi ang binata lang. Ngunit matapos ang ginawang panloloko sa kanya ng kanyang uncle at ang asawa nito, ay naisip ni Antoinette na hindi siya nararapat para kay Raguel. Masyado siyang durog at ayaw niya na mahalin siya nito nang nasa ganito siyang sitwasyon. He can't love someone as broken as her. Iniwan niya ito para tuparin ang kanyang mga pangarap pero bumalik naman siya na wala pa rin napala sa kanyang pag-alis. Pinaghintay niya pa ng matagal ang binata. Hindi siya pwedeng magmahal ngayong durog na durog siya. Nag-aalala siya na baka sa oras na hinayaan niya ang sarili na muling mapalapit kay Raguel, madurog niya rin ito. For Antoinette, she's like a fire. The more she gets close to fragile objects, the more she will destroy them. Ayaw niyang masaktan palalo ang binata. At kapag nangyari yon, ayaw niya na siyang maging dahilan para masira ito. Sapat na sa kanya na nadudurog siyang mag-isa. Bumaba ang tingin niya sa cellphone niya nang marinig ang ring. Unknown number ang tumatawag sa kanya. Nagdadalawang isip si Antoinette kung sasagutin ba ang tawag pero kalaunan ay sinagot niya na rin ito. Hello? Ito bang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Malokong tanong ng nasa kabilang linya. Napakunot ang noon niya. Hello? Who's this? Antoinette, what's wrong? Are you crying? Nawalang mapaglarong tinig ng nasa kabilang linya at napalitan ng pag-aalala. It was when she realized who's on the other line. Ang pag-aalala sa tono ng boses nito, ganun na ganun pa rin katulad ng kanyang naaalala. Walang nagbago. It still makes her feel like this. Si Raguel lang ang tanging makakapagpaparamdam sa kanya ng ganito. Her heart was at war with her mind. It was in chaos. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya nang sandaling marinig ang boses ni Raguel. As if it were a refuge for her inner agony. Napakahabang panahon ang huli niyang maramdaman ang ganitong pakiramdam. She didn't know what to make of it, but it was there, and it was hard to ignore. Mariin na pinikit niya ang kanyang mata. Nagsisimula nang sumakit ang ulo niya dahil sa mga iniisip. Gusto niyang sigawan ng binata dahil nag-aalala pa rin ito sa kanya sa kabila ng mga sinabi niya dito. Sa kabila ng pang-iiwan niya. But she didn't have the energy for it. Masyado nang pagod ang isip niya sa dami ng mga iniisip niya. How did you get my number, Raguel? Malamig ang boses na tanong niya dito. Oh, nakalimutan kong sabihin sa'yo kahapon. But I'm the new owner of the Kingland condominium building. So I have all the personal information of those who live there. Paliwanag nito. Umiiyak ka ba? Are you okay? May nangyari ba? Hindi niya pinansin ang sumunod na tanong nito. Mas lalo lang siyang nahirapan at nasasaktan sa tuwing naririnig niya ang nag-aalala na boses nito.
Ano kailangan mo? Bakit ka tumatawag? At bakit kinuha mo ang number ko? Dahil ayaw mong ibigay sa akin kahapon, so I had to use my connections. You sounded like you just cried. Ayos ka lang ba? Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. It's none of your business. Don't call me again. Malamig na sagot niya. Nasa tabing dagat ka? Nasa tapat ka lang ba ng Kingland? San ka banda at pupuntahan kita? Have you eaten? Let's eat outside. Huminga ulit siya ng malalim. I'm busy. Don't bother me again. Pwede ba kita makita? No. Agad na sagot niya. Ibababa ko ng tawag. Please, wag mo na akong tawagan ulit. Wait, anto? Hindi niya na tinapos ang susunod nitong sasabihin. At basta na lang pinatay ang tawag. Naiinis siya dahil kahit anong iwas ang gawin niya, ay nakakagawa pa rin ng paraan ng binata para makausap siya. At naiinis siya sa sarili kung bakit sa kabila ng lahat ng gusto niyang mangyari, ay mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Nananatili pa siya sa kinatatayuan niya kanina ng ilang sandali bago nagdesisyon na bumalik ng kanyang kondo para makapagpahinga. Wala siyang balak na kumain ngayon. Pakiramdam niya ay busog na siya sa dami ng kanyang mga problema. Antoinette! Natigilan si Antoinette sa paglalakad nang marinig ang boses ni Raguel na kalalabas lang ng restaurant. Mariin siyang napapikit. Tumakbo na ito ngayon papunta sa harapan niya. Kumain ka na ba? Tara, kain muna tayo. Malawak ang ngiti na sambit nito. Hindi mo pa talaga maintindihan. Ang sabi ko, lubayan mo na ako. Naiinis niyang sabi. Why are you so masungit ba? Come with me. I ordered your favorite food. Sabi ko wala. Hindi niya na nagawang matapos pang sasabihin na hawakan ni Raguel ang kanyang kamay at hinila siya patungo sa restaurant. Kung saan ito nanggaling. Mariin naman na napapikit si Antoinette habang nagpapatiana dito. Dali-dali na pinaghila siya nito ng upuan gamit ang isang kamay dahil ang isa ay nakahawak pa rin sa kamay niya. Maupo ka. Nung hindi siya gumawa ng kilos, hinawakan ng binatang magkabilang balikat niya at pinaupo siya. Napairap na lamang si Antoinette. Noon hindi naman ganito ka-energetic si Raguel. Ngayon ay halos na-overdose na ito sa vitamins. Naupo si Raguel sa kanyang harapan. Pumapalakpak at papangiti nang lumabas ang mga waiter at waitresses na dala ang maraming pagkain na halos magpalaglag sa panga ni Antoinette dahil napakarami noon. Enjoy your food, ma'am and sir. Thank you. Ngumiti naman sa kanila si Raguel. Yumuko naman ang mga ito bago umalis. Ako ang nagluto niyan. Masayang pagyayabang pa ni Raguel. Nakatanga siya sa dami ng putahe na nasa kanilang harapan. Nagtataka naman si Antoinette sa sinabi nito dahil hindi naman marunong magluto ang binata. Nang minsang nagluto ito noon ay halos hindi nila makain dahil sunog lahat. Napangiti si Raguel ang mapansin ng pagtataka sa kanyang muka. It's been what? 5 years nang huli ako nagluto para sa'yo? Hindi pa ako marunong noon. Pero nag-aral ako. Ayoko mapahiya ulit sa'yo. My friend who is a chef, siya ang nagturo sa akin. And thankfully after a year, naging bihasa na ako sa pagluluto. I made a promise na ikaw, maliban sa akin at kay Archen, ang pinakaunang makakatikim sa luto ko. Kung ganun siya pala ang dahilan kung bakit natutong magluto ito. Damn. All the things he had done for her. Samantalang, sa 5 taon niyang pag-alis ay wala man lang siyang napala. Ang pangarap niya at binaon niya sa limot. Wala akong ganang kumain. Malamig na sagot niya. Why? Busog ka pa ba? You can try this dessert. I also made that. Wala akong gana. Nagtataka naman si Raguel nang tumayo siya. Naalis na ako. Bakit? Mr. Wolksbin, my best friend. Pareho silang tumingin sa lalaking malakas na tumawag kay Raguel. Isa yung matangkad at gwapong lalaki na may lollipop sa bibig. Nakita niya naman ang pag-irap ni Raguel nang sandaling makita ang lalaki na naglalakad palapit.
Kinakaway-kawayan pa nito si Raguel na halatang naiirita. Mr. Black, nandito ka na naman? Sabi ko naman sa'yo na wala akong balak na ibenta sa'yo ang building na to. Tamad na sabi ni Raguel nung nasa harapan niya ng lalaki. Mahina namang natawa si Mr. Black. You're funny, Mr. Wolfsbane. Don't worry, hindi ako narito para kumbinsihin ka na ibenta sa akin ang building na to. Ano? Manggagago lang, ganon. Masabamang na-miss kong kumain sa restaurant mo? Sabihin mo na bara lang kita kaya hindi mo tinuloy yung plano mong presyohan na naman ako. Siguro? Mahinang natawa naman si Mr. Black. But actually my little sister asked me to come here. Kasi gusto niyang malaman kung maayos ka na talaga dahil hindi raw siya nakakabisita sa'yo. At sa crystal ball niya ay nakita kanyang masaya sa iba. Nagtagpo ang kilay ni Antoinette habang nakikinig sa dalawa. Sino naman kaya ang kapatid nitong lalaki? Talagang pinapunta pa dito ang kapatid para lang malaman kung kamusta na si Raguel? Nasaan siya? At mas lalo pang nagkasalubong ang kilay niya sa tanong nito. Why? You suddenly missed her? Nangaasar na tono na boses ni Mr. Black. Hindi. Para masumbong ko sa kanya na nandito ka na naman para presyohan ang mga ari-arian ko. Saan pa nga ba? Nasa harap ng crystal ball niya. Sarkastiko na sagot ni Mr. Black bago sumulyap sa kanya at bahagyang nanlaki ang mga mata. Wow. Who is she? Business partner? Baling nito kay Raguel. Business partner, no. But partner in life, yes. Mayabang na sagot naman ni Raguel. This is Antoinette Vera, my soon-to-be fiancé. Huh? Hindi ba't single ka pa lang nung isang araw? My soon-to-be fiancé ka na kaagad ngayon. May salamang ka ba tulad ng kapatid ko? Inirapan nito ni Raguel. Single nga ako noon, pero hindi ko naman sinabi na wala akong hinihintay na bumalik. Siyang hinintay ko. Hindi naman maintindihan ni Antoinette kung bakit ganito na lang ang bilis ang tibok ng puso niya at kung bakit nagiinit ang pisngi niya habang nakikinig sa mayabang na boses ni Raguel na pinagyayabang siya sa kaibigan na parang kaaway nito. Oh, kaya pala takot ka sa mga babae noon kahit sa sarili kong kapatid. Akala ko naman noon ay may trauma ka sa kanila. Loyal ka lang pala talaga. Tumango si Mr. Black at bahagyang ngumiti sa kanya. Bakit naman soon to be fiancé pa lang? Too coward to propose? I'm not a coward. Sadyang hindi pa siya handa na ma-engage sa akin. At talagang humalakak na malakas si Mr. Black, kaya ay napatingin sa kanilang ibang mga kumakain. No wonder you're too hard to deal with. I even wonder why my sister likes you. Kung gano'n ay tama ngang nasa isip niya. May gusto nga talaga ang kapatid ni Mr. Black kay Raguel. Shut up, Theron Black! Tiningnan siya ni Mr. Black at matamis ang initian. Nice meeting you again, Miss Vera. Huwag kang mag-alala. Sasabihin kong kapatid ko na hindi na siya maaaring magkagusto kay Raguel dahil pagmamayari mo na siya. Hindi na rin naman nagtagal pa doon si Mr. Black at umalis na dahil may meeting pangaraw ito. At kahit sinabi niya dito na wala silang relasyon ni Raguel, at hindi totoo ang mga pinagsasasabi nito kanina, hindi ito naniniwala sa kanya. Bakit sinabi mo sa kanya na pwedeng magkagusto sa akin ang kapatid niya? Nagtatampo na tanong sa kanya ni Raguel. Ikaw, bakit mo sinabi sa kanya yon? Ang alin? Na soon to be fiancé mo ko. Bakit? Totoo naman na. Ikaw lang naman ang magiging fiancé ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala na tayo? Ano man ang meron tayo noon, just forget about it. I don't have anything to do with you anymore. Lubayan mo na ako. Ngumisi si Raguel. Minahal mo ako noon. Posible na mahalin mo ulit ako ngayon. And I'm not going to stop.
Mamahalin kita ng paulit-ulit. At hihintayin kita. Gaano man katagal tulad ng pinangako ko sa'yo nun. Naiinis si Antoinette dahil kahit ilang beses na pinagtulakan niya palayo si Raguel, ay wala itong balak na tumigil. Napapagod na lamang siya. Andito na ako, nasan ka ba? Tanong niya sa kausap. Lumingon ka. Sinunod ni Antoinette ang sinabi ni Wave. Lumingon siya. Nakita niya itong nakangiti at kumakaway sa kanya. Nakadikit pa rin ang cellphone sa tenga nito at naglalakad palapit sa kanya. Now, you see me? Hinihintay niya na makalapit sa harapan niya si Wave. Hello baby, did you miss me? Malambing nitong tanong sa kanya. What took you so long? Pagsusungit niya. Sorry, I met a friend on my way here. We had small chit-chats. Anito. Teka, kumain ka na ba? Tara, kain muna tayo. Libre ko. Sabi nila masarap daw ang pagkain sa restaurant dito. Sino naman ang nagsabi sa'yo? Ito naman ang unang beses mo dito. Kaibigan ko kanina. Highly recommended niya raw ang pagkain dito. Napairap na lamang si Antoinette. Si Wave Hidalgo ay ang boss niya sa Canada. Mabait ito kaya naging magkaibigan silang dalawa. Kahit taga-Canada ay marunong ito ng salitang Tagalog dahil Filipina ang ina nito at sa Pilipinas ito isinilang. Wave is rich, but he is extremely kind. Kahit noong nagtatrabaho pa siya para dito ay mabait ang pakikitungo nito sa kanya. Kahapon ay tumawag ito sa kanya para sabihin na nasa Pilipinas daw ito at gusto siya nitong makita dahil hindi ito nakapagpaalam sa kanya ng personal noong umuwi siya mula sa Canada dahil nasa business trip pa ito sa New Zealand. Kamusta ka na? Your family, masaya ba sila nung umuwi ka? Tanong nito habang magkaharap silang nakaupo. Pilit niya itong nginitian. Maayos naman ako, masaya. Masaya rin ang pamilya ko na umuwi ako. Pagsisinungaling pa niya. Ayaw niyang sabihin ng totoo na niloko siya ng sarili niyang pamilya na lagi niyang ikinikwento dito noon. Sabi ko naman sa'yo mas masaya sila pag sinurprise mo ang pag-uwi mo. Sa isip ni Antoinette, ay mukhang siya pa ngang na-surprise ang pag-uwi niya. Ayaw niyang sirain ang mood pag sinabi niya iyon kay Wave. Lalo pat mukhang sobrang saya nito na makakabalik na sa bansa at makita siya. Pareho sila ni Wave na nag-angat ng tingin sa naglapag na pagkain sa table nila. Nakita niyang pagkamangha sa mukha ni Wave habang nakatingin sa lalaki. Samantala ay bumilis naman ng tibok ng puso niya. Malamig ang tingin na sinalubong na Raguel ang mga mata niya. Para bang may gusto itong sabihin ngunit pinigilan ng sarili. Enjoy your food. Ngumiti sa kanila si Raguel bago yumuko at naglakad palayo. Wow, that waiter looks like my friend Raguel. Akala ko siya nga yun. Pero hindi niya ako nakilala ha? And he was looking at me like he wanted to kill me. That's scary. Baka mamaya ay nilagyan niya ng lasa ng pagkain natin. Si Raguel yun. Kapatid ni Raguel Wilkespin. They are Irish twins. Nag-form ng O ang bibig ni Wave. Kaya pala they looked alike. Wala namang nabanggit si Raguel sa akin na may kambal pala siya. Ilang taon na ba kayo magkaibigan ni Raguel? 1 month. Nagkakilala kami nung business trip. Sa kabilang banda, habang masaya silang nag-uusap ay tahimik na nakaupo si Raguel sa isang bakanting lamesa at nakatingin sa dalawa na masaya nag-uusap. Pakiramdam ni Raguel ay buo na ang araw niya na makitang nakangiti si Antoinette kahit hindi siya ang dahilan. Nitong mga nagdaang araw kasi, pansin niya na may mabigat na dinadala ang dalaga. Ni hindi niya nga ito nakitang ngumiti. Ngunit ngayon, habang nakatingin siya sa dalawa at nakikita niya na ngumingiti si Antoinette, kahit paano ay naibsan ng pag-aalala niya na baka may nangyari kaya malungkot si Antoinette. He will never get tired of watching her smile, even from a distance. May kung anong sinabi ang lalaki kay Antoinette na nagpatawa sa dalaga. It feels nice to see her happy. Pero hindi ni Raguel maintindihan ng kanyang sarili kung bakit
Nakakaramdam siya ng bigat sa dibdib ngayon. Siguro dahil dati siya ang dahilan ng ngiti ng dalaga. Ngayon ay hindi na. At pinapanood niya lang ito na sumaya sa iba. Nagpakawala ng malalim na paghinga si Raguel bago tumayo. Hindi niya na kayang makita ang dalawa na ganoon. Pumasok na lamang siya sa kusina kung nasaan ang kanilang chef na nagtataka sa kanya. "What's up?" Tanong nito habang may hawak na spatula. "Dito na muna ako." Tinaasan siya nito ng kilay. "Bakit? Akala ko ba'y nasa labas ang girlfriend mo?" "She's with her friend. Ayoko silang abalahin." Bagamat nagtataka ay nagkibit-balikat na lamang ang chef na kaibigan at tinuloy ang ginagawa. "Dito na lang ako. Salamat sa paghatid," sabi ni Antoinette kay Wave na naghatid sa kanya papunta sa tapat ng kondo niya. "You're welcome. See you tomorrow." Nagpaalam na sa kanya si Wave na kumaway pa. Binuksan niya na rin ang pinto ng kanyang unit at akmang papasok sa loob nang bigla na lang may humawak sa kamay niya. Sasampalin niya dapat ito pero natigilan nang makitang si Raguel ang iyon. "You scared me! Ano bang problema mo?" Inis niyang tanong dito. Hindi niya man lang naramdaman ang pagdating nito o sadyang kanina pa ito nandito. "That man earlier. Sino siya?" Nag-aalangan ang tono ng boses nito. "Huh? Si Wave?" Nakita niyang pagtaas-baba ng Adam's apple nito dahil sa paglunok. "So, Wave is his name?" Nangungusap ang mga mata nito. Iyon ang unang beses na makita niya na puno ng pag-aalinlangan ang mga mata nito. Ano mo siya? Is he your friend or your boyfriend?" Napakadaming emosyon ang naglalaro sa mukha nito na hindi niya mapangalanan lahat. "Kaibigan ko siya. Boss ko nung nagtatrabaho ako sa Canada." Sagot niya sa malamig na tinig. "Just a friend? Not a boyfriend?" "Yes. At kung boyfriend ko man siya, ano naman ngayon sa'yo? Labas ka na ron. Kung mahalin ko man siya, wala ka na ron." Sa halip na masaktan sa sinabi niya ay nagawa pa nitong ngumiti. Hindi iyon ang tipo ng ngiti na umabot hanggang mata, but it was a smile of relief. "I'm glad to hear he's not your boyfriend. Sige na, pumasok ka na sa loob." Hindi naman maintindihan ni Antoinette kung bakit nanikip ang dibdib niya habang pinagmasdan ng binata na maglakad palayo. Lumingon pa ito sa kanya ng isang beses. Ngumiti at itinaas ang kamay bago pumasok sa loob ng elevator. Nang malaman ni Raguel mula sa kuya niyang si Riguel na kasama ni Antoinette si Wave patungo sa isang club, agad niyang sinundan ang dalawa. Mabilis niya naman silang nahanap. Tinuro sa kanya ni Riguel ang may-ari ng club na ito at siya ring kaibigan ni Wave, ang kinaroroonan nila. "Hey Wave!" Bati ni Riguel sa kaibigan habang nasa tabi siya nito. Nagtama ang mata nila ni Antoinette na bakas ang gulat sa mukha. "Man, glad to see you here!" Pinakilala siya ni Riguel sa mga ito habang pinakilala naman ni Wave ang mga kasama nila sa table. "Wanna have some drink with us?" Tanong ni Wave sa kanila na tinanggihan naman ni Riguel dahil kasama rin daw nila ang kanilang mga kaibigan na hindi pa dumarating. Wala man lang sinabi sa kanya kanina si Antoinette. Ninginitian siya ay hindi nito ginawa. Pero ngayon habang nakatanaw siya sa table nila, ngumingiti naman ang dalaga sa mga kausap nito, lalo na sa tuwing nagsasalita si Wave. "Hindi ko alam na si Wave palang tinutukoy mo na kaibigan ng babaeng hinihintay mong bumalik," sabi sa kanya ni Riguel na nakatingin din sa table ng mga ito. "Mukhang malapit sila sa isa't isa. That guy looks like he's into your girl," sabi ni Dominic na nakaupo sa may tabi ni Riguel. "And your girl? I don't know exactly." "I can't tell." Her eyes were hiding the emotions. Inabot ni Riguel ang basong may lamang alak at inubos ang laman nito. Siguro nga ay may relasyon na ang dalawa. O kung hindi naman ay pareho sila ng nararamdaman.
At wala naman siya magagawa dahil hindi na siya nito mahal. Siya lang itong umaasa at naghihintay na sa pagbabalik nito ay siya pa rin ang mamahalin. Ayos ka lang ba, bro? Tiningnan ni Raguel ang kaibigan na si Leon nang magtanong nito. Nagkibit-balikat siya bago nilagyan ng alak ang kanyang baso. I'm fine. I'm alright. I guess she's now happy. I should be alright with that too, right? Tanong niya bago inubos ang laman ng kanyang baso. Nagkatinginan naman ang mga ito. Huminga naman ng malalim si Leon bago nagsalita. You don't have to hide the truth. Kung nasasaktan ka dahil sa nakikita mo ngayon, then it's okay. You loved her and you waited for her. Nagtiwala ka sa pangako niyo na babalik sa'yo. Well, bumalik nga siya pero kinalimutan niya naman ang pangako niyo sa isa't isa. Kaya normal lang na masaktan ka ng ganyan. Sa kabilang banda naman ay ramdam na ramdam ni Antoinette ang mga mata sa kanya ni Raguel. Pero hindi niya ito pinapansin. Nitingnan na hindi niya ginawa. Hindi niya na maatim na makita ang naglalaro ng mga emosyon sa mukha ng binata. Sinusubukan niyang makipagsabayan sa biruan at tawanan ng mga kaibigan ni Wave na kasama nila, ngunit ang totoo, ang kanyang atensyon ay nasa mariing titig ni Raguel sa kanya. Hanggang sa magpasya silang umuwi, ay hindi siya lumingon sa direksyon ni Raguel. Nandito sila ngayon sa parking lot at nagtagpo ang mata niya nang makita doon si Raguel sa tabi ng sasakyan ni Wave ito nakatayo. Uuwi ka na. Ihahatid na kita. Nakangiti na alok nito sa kanya. Ramdam niyang nagtataka na tingin sa kanya ni Wave. No need, kasama ko si Wave. Malamig niyang sagot. Sumulyap si Raguel kay Wave at naghintay na magsalita ito. Oo bro, pasensya na. Ako kasi ang nagdala sa kanya dito kaya dapat lang na ako rin ang maghatid sa kanya. 'Di ba? Wika ni Wave at marahan naman na tumango si Raguel. Please take care of her for me then. But, may pahabol pa si Wave. Ihahatid ko pang lasing naming kaibigan sa bahay niya at medyo malayo din ang bahay niya dito. Kaya, para hindi hassle kay Antoinette ay ipagkakatiwala ko muna siya sa'yo. Siniko niya ng malakas si Wave at pinanglakihan ng mga mata nung bumaling ito sa kanya. Inosente lang na tumaas ang kilay nito sa kanya. Sa kanya ka na muna sumama. Pareho lang naman kayo ng building. At saka hindi ba kaibigan mo naman siya? Inosente na saad ni Wave. No, sasama ako sa'yo. Madiin ang boses niya. Sigurado ka? Hindi ba't sabi mo'y masakit ang ulo mo? Sa Espanya ko pa ihahatid si Aljen. Baka mas lalong sumama ang pakiramdam mo sa layo. Nung huli, wala siyang naging choice kundi ang sumabay kay Raguel pa uwi. Kasalanan niya talaga na hindi siya bumili ng sasakyan noon. Ayun tuloy. Makakasabay niya pang binata na pinakaiiwas-iwasan niya. Tahimik itong nagmamaneho ngayon at hindi naman siya mapakali sa pagiging tahimik nito. Napaka-awkward ng hangin sa loob ng sasakyan. Nag-enjoy ka ba? Maya-maya ay nagtanong ito sa kanya. Andun ka rin naman, so ano sa tingin mo? Pagtataray niya pa. Tiningnan siya nito at tumaas ang gilid ng labi. Siguro? Inirapan niya ito. Ikaw nga umamin ka sa akin, Raguel. Sinusundan mo ba ako? Yes. Iniiwasan mo ako kaya sinusundan kita. Eh bakit pa ginagawa mo pa rin to? Sabi ko naman sa'yo, diba, natigilan mo na ako. Hindi ba? I told you, hindi kita titigilan. I fought against death. Kaya imposible na sumuko ako sa'yo. Nagtaka siya sa sinabi nito. Fought against death? Sa halip na sumagot ay makahulugan lang ng umiti sa kanyang binata. Siya nga pala. Kaibigan mo yung mga kasama niyo kanina? They were Wave's colleagues. Parang kaibigan ko na rin. Buong biyahe patungo sa Kingland ay panayang tanong sa kanya ng binata na walang buhay niya namang sinasagot. Dahil kahit ayaw niyang sagutin ay wala naman siyang choice. Nasa isang sasakyan lang sila.
Gayunpaman kahit tumatawa ang binata, hindi umabot ang mga ngiti sa mata. Ang dating kinangnon sa tuwing nakikita siya ay nawala na, naglaho na. Kinaumagahan noon ay nakasalubong niya mga magulang ni Raguel na sobrang saya na makita siya. Samantalang hindi niya naman alam kung paano pang mukha na maihaharap niya sa kanila, lalo pat buong puso siya nitong tinanggap noon. Pero iniwan niya pa rin si Raguel para sa mga pangarap niya na wala namang nangyari. Nung humiling ang mga ito sa kanya kung maaari siya makausap ay pumayag siya. Kahit pa ang gusto niya na lang gawin ng mga oras na yon ay tabunan ng sarili ng buhangin. Masaya akong bumalik ka na, Antoinette. Mabait na sabi ng ina ni Raguel na nakangiti sa kanya. Kung paano siya tinanggap ng mga ito noon ay ganoon pa rin ngayon. Kamusta? Naging maayos pa ang buhay mo sa Canada? Marahan siyang tumango. Opo, maayos naman po. Masaya kaming marinig yan. Kahit nung nasa malayo ka ay ikaw lagi ang bukang bibig ni Raguel. Kaya ang makitang maayos ka, naibsan din ang pag-aalala namin. Tama ang Mama Rosette mo, Iha. Masaya rin ako na malamang maayos ka at nakabalik ka na. Kahit papaano ay naibsan ang pangungulila sa'yo ni Raguel. Tungkol sa kasal niyo, kailan niyo babalak? Bukang bibigyan ni Raguel ngunit wala naman siyang binanggit kung kailan ang petsa o taon ng kasal ninyo. May petsa na ba? Hindi naman sumagot si Antoinette. Binaba niya na lamang kanyang tingin at mukhang nakuha naman ng mag-asawa ang nais niyang iparating. Huminga ang mga ito ng malalim at unang nagsalita si Mr. Wilkes-Binn. Naiintindihan namin kung wala pa kayong plano sa ngayon, hindi naman kami nagmamadali. Gusto namin na malaman mo na ikaw lang ang gusto namin para sa aming anak. Gabi na at hindi pa rin makatulog si Antoinette. Nakahilata lang siya sa kama at nakatitig sa siling. Patuloy na bumabalik sa isipan niya ang mga napag-usapan nila kanina ng magulang ni Raguel. Hindi maalis sa isip niya ang galak sa mukha ng mga ito nang makita siya. Huminga siya ng malalim at akmang pipikit ng mga mata nang mag-ring ang cellphone sa tabi niya. Kinuha niya ito at napakunot ang noo nang makita na si Raguel ang tumatawag. Ano na naman kaya ang naisip ng lalaking yon na para tumawag sa kanya ng ganitong oras? Mag-aalauna na ng madaling araw. Nakakunot pa rin ang noon niya na sinagot ang tawag. Hello? Hello? At mas lalo siyang nagtaka dahil tila nangihina ang tono ng boses nito. Nagising ba kita? No? What's wrong? Nothing. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Sagot nito. I had a nightmare. It felt so real. I'm sorry if I bothered you. I just wanted to make sure na hindi totoo ang panaginip kong yan. Is there anything wrong? May sakit ka ba? Nag-aalala na tanong niya dahil mahina at nanginginig ang tono ng boses nito. My head is throbbing. Nasaan ka? Home? I'll be there. Wait for me. Nagmamadali siya na bumaba sa kanyang kama. Hindi na siya nag-abala na tingnan pa ang sarili sa salamin at dire-diretso lang na lumabas. Sumakay siya sa elevator patungo sa pinakahuling palapag ng building, sa penthouse ni Raguel. Nung nasa tapat na siya ng pinto ng penthouse nito, ay sunod-sunod na pinindot niya ang doorbell at umabot na ng 1 minuto bago yun magbukas at bumungad sa kanya si Raguel na magulo ang buhok at mapungay ang mga mata. Halatang may sakit. Mas lalo siyang nag-alala dahil sa itsura nito ngayon. He looked so scared. Nabigla siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. I'm glad you're here. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan ng binata. Maging mabilis na pagtibok ng puso. Ayos ka lang ba? Nag-aalala ang boses na tanong niya dito. Lumayo sa kanya ang binata at ngumiti sa kanya. Yes, I'm fine. Pasensya na ako na abala kita. Nangihina pa rin ang boses niya. Inabot niya ang noon nito at nanlaki ang mga mata niya dahil napakataas ang lagnat nito. Pumasok tayo sa loob. Kailangan mong magpahinga. Napakataas ang lagnat mo. Hinayaan siya ni Raguel na hilahin ito papasok sa loob diretso sa kwarto nito na nakabukas ang pinto.
Pinaupo niya ito sa kama. Ang mga mata nito ay nakatitig lang sa kanya at sinusundan ang bawat galaw niya. Uminom ka na ba ng gamot? Mabagal itong umiling. Kumain ka na ba? Iiling-iling lang ulit itong sagot. Mahiga ka muna, magluluto lang ako saglit ng maaari mong kainin para makainom ka na ng gamot. Inalalayan niya ito ng mahiga sa kama. Kinumutan niya ito bago siya lumabas sa silid nito at dumiretso na sa kusina. Naghanap siya ng mabilis na lutuin sa ref nito. Kalaunan ay naisip niyang lugaw na lang. Malala kung magkasakit si Raguel. Noong minsang magkasakit din ito noon ay umabot ng 1 linggo bago gumaling. Kaya 1 linggo ring hindi sila nakapasok sa eskwela dahil binantayan niya si Raguel. Bihira lang siya kung magkasakit pero malala naman kaya nag-alala siya. Nang matapos siyang magluto, naglagay siya ng mangkok at nilagay niya ito sa tray na meron ng 1 basong tubig at kutsara. Naghanap din siya ng gamot na maaari nitong inumin. Mabilis siyang nahanap ang gamot dahil ugali na talaga ni Raguel na ilagay sa pantry ang mga gamot. Nakapikit ang mga mata nito nang bumalik siya sa silid. Nilapag niya sa bedside table ang dala bago marahan na ginising at pinaupo sa kama. Kumain ka na muna para makainom ka ng gamot. Bagaman mahina ang katawan ay animoy, isang masunurin na tumalima ito sa kanya. Umupo ng maayos sa kama. Sinandal ang likod at headboard at mapungay ang mata na tinitigan siya. Here, say Ngumanga ito nang subuan siya at pinilit ang sarili na lunukin. Hinihipan niya ang lugaw bago ito isubo sa binata at titig na titig naman ito sa kanya. I had a bad dream. Sabi nito. In my dream, I didn't survive death. At pinanood kita na ikasal sa iba. Nangingilid ang luha na inabot nito ang kanyang mukha. I was so scared. Akala ko'y totoo yan. Akala ko'y tuluyan ka na mawawala sa akin. But I'm glad you're here. I'm glad it was just a dream. Kumikirot ang puso niya habang nakikinig siya sa sinasabi nito. Puno ng takot at lungkot ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Na para bang natatakot na sandaling ipikit nito ang mga mata ay mawawala siya sa paningin nito. Kaya ang ginawa niya para maibsan ang takot na nararamdaman nito ay niyakap niya ito ng mahigpit. At hindi niya namalaya na ng sandaling iyon ay tumulo na rin ang kanyang luha. Hugging him like this feels so nice. Don't worry, nandito na ako. Hindi ako aalis. I'm not going to disappear. Paulit-ulit siya nitong pinasalamatan. Matapos niya itong mapainom ng gamot ay sinabihan niya itong matulog na. Pero hindi pa rin bumababa ang lagnat nito. Kaya kumuha siya ng lukewarm water at maliit na towel para punasan ang katawan nito. Pinunasan niya ito mula sa braso at pababa ng katawan. Mariin naman siyang napalunok habang pinupunasan ang katawan ng binata. Nanlaki pa ang mga mata niya nang bigla siya nitong kabigin kaya halos maglapat na ang kanilang mga labi. Don't leave me again, Antoinette. Madamdamin na saad nito habang nakapikit pa rin ang mga mata. A life without you feels like drowning in the sea. I can't bear the sadness. Please, don't leave me again. Kahit pa humiling ito na manatili siya sa tabi nito, umalis pa rin siya ng bahagyang bumaba na ang lagnat nito. Tulad ng lagi niyang ginagawa. Iniwan niya pa rin ito na mabigat ang dibdib. Kinaumagahan bandang tanghali ay nagulat siya nang biglang sumulpot si Raguel sa tapat ng pinto ng kondo niya. May dala na palumpo ng bulaklak at isang box ng cake na paborito niyang flavor. This is for you. Nakangiti pang sabi nito. Mukhang mas maayos na ang pakiramdam nito kumpara kagabi. Bumalik na rin ang sigla sa mga mata nito. For what? For last night. Thank you for taking care of me. At pasensya na rin sa naging abala, so please accept this. Napilitan man ay tinanggap niya ito. By the way, tomorrow is a special day.
And I have something to tell you. So pwede bang pumunta ka sa restaurant kung saan una tayo nag-date at kung saan mo ko sinagot? Bukas ay kaarawan nito. Sa mismong birthday niya ito sinagot. At batid niya na iyon ang dahilan nito kung bakit gusto nito na pumunta siya roon. Busy ako bukas. I can't promise anything. Sagot niya. Hindi ba pwedeng ibakante mong oras mo for that day? Kahit isang oras lang. Okay na sa akin. No. Tomorrow's Wave's sister's birthday. Kailangan kong pumunta doon. Ngumiti ito. Then, I'll still wait for you. Nakaupo si Raguel sa loob ng restaurant kung saan sila unang beses na nag-date ni Antoinette at kung saan din siya sinagot sa mismong araw ng birthday niya. Napakaraming memories na meron siya sa lugar na ito. Kaya masaya siya na ang kaibigan niya na ngayon ang may-ari ng buong lugar. Maraming nagbago sa itsura pero ang mga alaala nila ay nandito pa rin. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Kaya ang mga tao ay maliliksi ang galaw, huwag lamang mabasa ng ulan. Kanina pa siya naghihintay at sunod-sunod ang tingin niya sa suot na relo, pambisig. Kaninang 12:00 pa ng tanghali siya dito. Hinihintay ang pagdating ni Antoinette. Ngunit malapit na lamang mag-8:00 ng gabi ay wala pa rin ito. Pinaniniwala ni Raguel ang sarili na baka na-stuck lang sa traffic ang dalaga at nalubat ang cellphone kaya hindi ito makapag-text o tawag man lamang sa kanya. Pinaniwala niya ang sarili sa kahibangang iyon. Kahit alam niya naman ang maaaring dahilan. Sir, ilalabas na po ba namin ang mga pagkain? Magalang na tanong sa kanya ng isang waitress na lumapit sa table niya. Kanina pa pabalik-balik ang mga ito sa table niya. Siya lang ang tanging customer sa restaurant na ito dahil pinareserve niya ang buong restaurant para sa kanilang dalawa ni Antoinette. Kaya nasa kanya lang ang atensyon nila. Pwede bang maghintay pa tayo ng ilang oras? Wala pa kasi ang girlfriend ko. Pero papunta na yon. Baka na traffic lang. Mabait niyang tanong. Tumango ito at bahagyang yumuko. Opo, pasensya na po sa abala. Tawagin niyo na lang po kami kung ilalabas na namin ang pagkain. Nagpasalamat si Raguel sa waitress bago niya dinampot ang cellphone niya na pinatong niya sa lamesa at nag-send ng text message kay Antoinette. Lumipas ang minuto hanggang sa umabot ang oras ay wala pa rin siyang natatanggap na reply mula sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Raguel. Madilim na sa labas dahil 11:00 na ng gabi. Halata na rin sa mga waiter na naiinip na ang mga ito. Ilang oras pang lumipas ay nabuhay ang kanyang loob nang bumukas ang pinto ng restaurant. Akala niya ay si Antoinette na yon. Ngunit napawi ang kanyang ngiti nang makitang si Logan iyon. Ang kanyang kaibigan na siyang may-ari ng restaurant. Raguel? Takang-takang itsura ni Logan pagkakita sa kanya at saka tumingin ito sa suot na relo at napailing. Naglakad ito papunta sa table niya at naghila ng upuan sa harapan niya ito na upo. Ilang minuto na lang tapos na ang birthday mo. Happy birthday bro! Masayang bati pa nito. Tipid naman siyang umiti. Thanks. Birthday na birthday mo bakit mo kang pinagsaklupan ka ng langit at lupa? Nagbibiro ang tono ng boses nito. Ngunit nang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata ay huminga ito ng malalim. Hindi ka nagpainom, nandito ka lang pala. Hinintay ka namin sa Barcelona's club kanina. I'm sorry. You're still waiting for her? Hindi siya sumagot. Pero ang lungkot sa kanyang mga mata ay sapat na sagot para kay Logan. So your brother was actually telling the truth. Hindi tinupad ng babaeng mahal mo ang pinangako niya sa'yo. Napailing si Logan. How long have you been chasing her? Mula nang dumating siya or no? You've been chasing her ever since she left. She was just scared. Sagot niya. Ano bang kinakatakot niya? Hindi ba dapat ikaw ang matakot dahil baka maulit ang nangyari sa'yo noon dahil sa ginawa mong to? Hindi siya sumagot. Kung maaari lang ay ayaw niya nang maalalang masalimuot na nangyari sa kanya noon. Sinubukan niya ng ibaon iyon sa limot.
Kahit pa ang karanasang iyon mismo ang nagpatunay kung gaano niyang kamahal si Antoinette. Ayaw niya nang maalala iyon. Pero hindi niya naman yun maalis sa mga kaibigan niya dahil minsan na siyang muntika na mawala sa kanila. Alam niyang takot ng mga ito na maulit pa yon. Lalo pat anong sandali man ay maaari na naman siyang manganib na mawala sa kanila. Hindi pa ba sapat na narinig mo mula mismo sa bibig niya ang katagang hindi ka niya mahal? You should stop chasing her. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa kanya. Naiintindihan namin na mahal mo siya. Pero hindi sapat na dahilan ng pagmamahal mo na yon para pa ulit-ulit na gawin mong tanga ang sarili mo. Payo sa kanya ni Logan. Sa ginagawa mong yan, mas lalo mo lang siyang tinutulak palayo sa'yo. You are suffocating her by making her hold on to the promise she made. At higit sa lahat, nasasaktan mo rin ang sarili mo. Hindi ko sinasabi sa'yo to dahil gusto kitang saktan. Sinasabi ko sa'yo to dahil kaibigan kita. Mahalaga ka sa akin. Don't forget that chasing her was also the reason why you got into an accident. And we almost lost you. Hindi naman makakaya kung sa pangalawang pagkakataon ay malagay sa panganib mong buhay mo dahil sa ginagawa mong to. Nagpakawala ng malalim na hininga si Raguel. Naiintindihan niya ang sinasabi ni Logan at sa totoo lang, iyon din naman ang plano niyang gawin. Bago siya pumunta dito ay nangako siya kay Raguel na sa oras na hindi siya siputin ni Antoinette ngayong araw ay titigilan niya na ang dalaga. Hindi niya na ipagsisiksikan ang kanyang sarili dito. Kahit mabigat sa kanyang pakiramdam dahil kay tagal niyang hinintay ang pagbabalik ni Antoinette, ay wala siyang magagawa kung ayaw na sa kanya ng dalaga. Dahil tama ang sinabi ni Logan, habang pilit na pinagsisiksikan niya ang kanyang sarili sa dalaga, winawasak niya na rin ang kanyang sarili na matagal niya nang binuo matapos ang malagim na trahedya na nangyari sa kanya. At kung ang palayain man ng dalaga ang tanging paraan para muli niya itong makitang sumaya at para hindi niya tuluyang mawasak ang kanyang sarili, ay papalayain niya ito. Hahayaan niya na sumaya ito sa piling ng iba. Kahit man ang kapalit nun, ay ang kabiyak ng kanyang puso. Pinagbasta ni Antoinette na lumabas si Raguel mula sa restaurant kung saan siya nito hinihintay. Gustuhin niya man na labasin ito at yakapin ng mahigpit, ay hindi niya nagawa dahil wala siyang lakas ng loob. Wala siyang lakas ng loob na harapin ito matapos ilang beses niya itong saktan. I am so sorry, Raguel. I am too broken to deserve you again. Hanggang sa sumakay na si Raguel sa sasakyan nito at pinaandar na iyon paalis ay nananatili ang tingin niya sa binata. Naninikip ang dibdib na pinaandar niya rin ang sasakyan niya pabalik sa kondo. Sa mga sumunod na araw, kahit anong pag-iwas ang ginawa niya ay nagtatakbo pa rin ang landas nilang dalawa. Kahit anong iwas ang gawin niya. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong nito sa kanya. Gusto ni Antoinette na tumanggi ngunit nang makitang naglalaro na emosyon sa mga mata nito ay tumango siya. Sinundan niya si Raguel na nauna nang maglakad. Lumabas sila ng Kingland hanggang sa nasa may tabing dagat na sila. Anong pag-uusapan natin? Nagmamadali ako. Sabi niya dito habang magkatabi silang nakatayo. Nakatanaw ang binata sa karagatan. Kagabi, natatandaan mo ba na iyon ang kaarawan ko? Hindi agad siya sumagot. Umabot ng ilang segundo bago siya nagsalita. Hindi. Kaninang umaga ko lang nalaman nang nabasa ko ang mga text mo. Pasensya ka na kung iyon agad ang bumungad sa'yo sa umaga. Sabi nito. And thank you. Huh? Thank you for not coming there last night. Thank you for not giving me false hope. Hindi niya alam kung sarkastiko ba iyon dahil bakit naman ito magpapasalamat sa kanya na ginawa niya iyon. What? Hinintay kita ron hanggang sa magsarang restaurant pero hindi ka sumipot.
While I was there, I was hoping you'd come kasi ang ibig sabihin lang nun ay may katiting ka pang pagmamahal para sa akin. Pero nung hindi ka sumipot, napagtanto ko na mali ako ng akala. Napilit ko lamang na pinagsisiksikan ang sarili ko sa'yo. It was this realization that made me question all of my decisions in life. Ngumiti ito sa kanya. Iyon ang tipo ng ngiti na hindi niya inaasahan na masisilayan mula sa kanya. It was filled with pain. Naiintindihan ko na rin na hindi mo na ako mahal. Kahit gaano pa kita kamahal ay, sa wakas naintindihan ko na rin na hindi na ako ang lalaking mahal mo. Nung umalis ka, nagtiwala ako sa sinabi mo na balang araw ay babalik ka sa akin. Bumalik ka nga tulad ng sabi mo noon. At masaya na ako ron. Naghintay ako sa'yo, ngunit siguro tama ka nga. Masyado ako nabulag sa pangakong ginawa natin nung mga bata pa tayo. We were so young back then. Marami pang mga nagbago. Pati nararamdaman mo sa akin ay nagbago na rin. Although I thought it wouldn't change. But then I was slapped by the truth that it's natural to change because even the climate changes. I guess masyado na ako maraming nasabi, right? Mahina itong tumawa. Pasensya na kung masyado ako naging makulit. Pasensya na kung hindi agad ako sumuko nung sinabi mong tama na. I should have listened to you. Dapat una palang ginawa ko na yun. Kundi sana hindi na kita nasaktan lalo. I didn't realize that the harder I tried to win your heart again, the more I realized that I was already suffocating you. As I attempted to win you back, I failed to recognize that I was also tearing myself apart. Mahal kita. Pero siguro ay sapat na yan. Sapat ng pagmamahal na yan para palayain kita. Dumuos-dos ang mainit na luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, Raquel. Nahihirapan siya magsalita dahil may kung anong nakaharang sa lalamunan niya. Ngumiti naman ito sa kanya. Nangingilid din ang luha sa mga mata nito at iniabot nito ang kanyang mukha at pinunasan ng kanyang luha. Don't worry, hindi ako galit sa'yo. Kaya hindi mo kailangan na humingi sa akin ng tawad. I hope you'll be happy. Your happiness is all that matters to me. I wish you long term of happiness with the one that you love. Goodbye, Antoinette. And thank you for all the memories. Hindi magawang magsalita ni Antoinette. Umiiyak lang siya. Pinagmamasdan niya lang nang umiti sa kanya si Raquel bago siya nito tinalikuran at maglakad paalis, palayo sa kanya. Nanghihina na napahilamos siya sa kanyang muka. Lahat ng nangyari sa kanya noon ay naging dahilan kung bakit nabuo ang takot sa kanyang dibdib. Namatay ang kanyang ina at nagpakamatay pa ang kanyang ama. Sinisi niya ang sarili sa nangyari sa kanila dahil iniisip niya na siya ang malas. Na baka'y sinumpa siya para maging mag-isa lang sa mundo. Matapos noon ay napatawad niya na sana ang kanyang sarili. Ngunit niloko naman siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ginago siya ng lahat. She was hurt that she made a promise to herself that she would never get close to someone who had the purest intentions for her. Dahil ayaw niya na masaktan ito. Ayaw niya na madamay ito sa sumpa na ibinato sa kanya ng mundo. Ngunit sa ginagawa niyang yon, sa ginagawa niyang pag-iwas para hindi niya masaktan ng binata, ay lalo niya lamang pala itong nasasaktan. Mula nang mangyari yon, mula nang magpaalam sa kanyang binata ay hindi niya na ulit nakita si Raquel. Ewan niya ba? Ito naman talaga ang gusto niya. Ang layuan siya nito dahil ayaw niya na madamay ito sa lahat ng kamalasan niya. Ngunit bakit nasasaktan siya ng ganito? Bakit hinahanap-hanap niya pa rin ang binata sa kabila ng mga sinabi niya noon? She shouldn't be happy, but her heart was longing for him.
Pero kahit pinagtulakan niya papalayo si Raguel, minuminuto niyang chinecheck ang notifications niya at nagbabaka sakali na isa roon ang message ni Raguel. Bawat segundo ay presensya lang nito ang hinahanap niya. Pakidiretso na lang po sa unit ko. Pakiusap niya sa delivery man na may dala sa isang karton. Sige po, ma'am. Naglakad ulit si Antoinette at huminto ng sandali para basahin ang mensahe na natanggap niya mula kay Wave na bumalik na sa Canada. Tinatanong nito kung kamusta na sila ni Raguel dahil alam nito na si Raguel ang palagi niyang kinikwento dito nung nasa Canada pa siya. Napasinghap siya sa gulat nang bigla na lang may bumangga sa kanya dahilan para mahulog ang cellphone niya. Gulat na tiningnan niya ito at nanlaki ang mga mata na makita na si Raguel ang nakabangga sa kanya. Raguel! At ang mas nakakagulat pa animoy hinang-hina na ito. Walang kulay ang mga labi nito at magulo ang buhok. I'm sorry. I know I made a promise not to cross your path again. Pasensya na, hindi ko sinasadya na mabangga ka. Are you okay? I need to go. He refused to answer the question. Nilagpasan siya nito at walang nagawa si Antoinette kung hindi ang sundan na lang ito ng tingin. Hanggang sa pumasok na ito sa loob ng elevator. Dinampot niya ang cellphone at muling tumingin sa elevator na nakasara na. Hindi maalis sa isip ni Antoinette ang nangyari, lalo na ang mukha ng binata kanina. Samot-saring pumapasok sa isip niya habang nakatihaya siya ng higa sa kanyang kama. 2:00 na ng madaling araw pero hindi pa rin siya makatulog. Pinapanatili siyang gising ng pag-aalala niya kay Raguel dahil sa bawat pagpikit niya ng kanyang mga mata ay ang mukha nito ang nakikita niya. Nang hindi na makatiis si Antoinette ay bumangon siya. Kinuha ang kanyang jacket at lumabas at namalaya niya na lang na dinala na siya ng mga paa nito sa penthouse ni Raguel. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng pinto. Nagdadalawang isip kung pipindutin ba ang doorbell o aalis na lang dahil sa mga ginawa niya dito noon. Ngunit nang maisip niya ang mukha nito kanina, ay pinindot niya ang doorbell. Pero kahit ilang beses niya iyong pinindot ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Mas lalo lang na lumala ang kaba niya. Baka may kung ano nang nangyari kay Raguel sa loob. Kung ano-ano nang iniisip niya. Sinubukan niyang hulaan ng passcode ang penthouse nito at ang una niyang sinubok ay ang birthday nito. Ngunit mali iyon. At nung itype niya ang anniversary nilang dalawa, ay laking gulat niya nang bumukas iyon. Hindi na siya nag-isip at pumasok na sa loob. Tinatawag ang pangalan ng binata pero walang sumasagot sa kanya. Bukas naman ng mga ilaw kaya sigurado siya na nasa loob ito. Raguel? Si Antoinette to. Okay ka lang ba? Patuloy siya sa paglalakad at tawag sa pangalan. Hanggang sa huminto siya sa tapat ng isang pinto. Siguro ay ito ang kwarto ni Raguel. Pinihit niya ito pabukas ngunit madilim. Hinapkap niya ang switch ng ilaw at nang lumiwanag ang paligid, ay nataop niya ang kanyang bibig at nagsipag-unahan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dahil sa puting kama, ay nakahiga si Raguel. Napakarami ng dugo sa kama nito na nagmistulang kulay pula na ito. Mabilis siyang tumakbo palapit dito at niyakap. Raguel, gumising ka! Raguel, huwag mo akong iiwan! I'm sorry, please! Huwag mo akong iiwan! Ngunit kahit anong gawing sigaw niya at alog sa katawan ng binata, hindi na nito minulat ang mata. Hindi na rin ito humihinga. Labis ang takot na nadarama na tumakbo si Antoinette palabas ng silid para humingi ng tulong. Sakto naman ang pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Raguel na gulat na makita siya. Antoinette, anong nangyari? Bakit ang dami mong dugo? Si Raguel! Si Raguel! Hinawakan nitong magkabila niyang balikat. Ano nangyari sa kanya? Humihikbi siya. May dugo! Ang daming dugo! Wala siyang malay! Mabilis na tumakbo papasok si Raguel sa loob. Diretso sa kwarto ni Raguel, samantalang napaluhod naman sa sahig si Antoinette dahil tuluyan ang nawala ng lakas ang buto niya. Dinala nila sa ospital si Raguel kung saan agad itong pinasok sa emergency. Hindi naman mapakali si Antoinette. Napakarami ng dugo sa damit niya at pinagtitinginan na siya ng ibang mga pasyente.
Ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay ang buhay ni Raguel. Anong nangyayari sa kanya, Raguel? Bakit ang daming dugo na lumabas sa kanya? Kahit si Raguel ay marami ring dugo dahil binuhat nito kanina si Raguel. Huminga ito ng malalim. Naaksidente siya nung araw na umalis ka papuntang Canada. Sinundan kanya noon dahil gusto kanyang makita. Gusto niyang ibigay sa iyo ang promise ring na pinakaingat-ingatan niya. Sa kasamaang palad, sumalpok ang kanyang sasakyan sa nag-overtake na 10-wheeler truck. Animoy nabingi siya sa mga sinabi nito. Kung ganon, ay iyon palang tinutukoy ni Raguel nang minsang sinabi nito na nilabanan nito ang kamatayan. Mahigit 1 taon din siya na comatose. Pagising niya, konti na lamang ang kanyang mga naaalala. Nawala sa memorya niya ang childhood memories niya. Pero hindi ka nawala sa alaala niya. Ikaw lang ang tanging naaalala niya nang sandaling magising siya. Maging ang sarili naming magulang ay hindi niya naaalala. Ikaw lang naaalala niya. At hanggang ngayon, ay hindi bumalik sa alaala niya mga nakalimutan niya noon. Tanging ang memory niyo lang dalawa. Binalaan na kami ng doktor na anumang oras ay maaaring mag-seizure at mag-bleeding si Raguel dahil sa lala ng natamo niya noong aksidente na maging ang utak niya ay naapektuhan. Mahigit 3 taon nang lumipas mula nung aksidenteng yun pero hindi yun nangyari. Kaya akala namin ay maayos na siya. Pero hindi pa pala. Dahil ngayon ito, nangyayari. Ngayon pa kung kailan bumalik ka na. Kanina akala ko mali lang kutob ko na may masamang nangyari sa kanya. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya na ako sinagot. Kaya ako nagdesisyon na puntahan siya. Hindi ko naman akalain na yun ang bubungad sa akin. Ang dugo ang katawan ng kapatid ko. Raguel got into an accident because of her. Iyon lang ang tanging sumagi sa isip niya ng mga oras na yon. At ngayon, maaaring siya rin ang dahilan kung bakit ito nagka-bleeding at seizure. Halos hindi niya na magawa na makapag-react at gusto niyang umiyak. Ngunit kahit maging luha niya ay gulantang sa kanyang mga narinig. Napansin ni Raguel ang reaksyon niya kaya huminga ito ng malalim. Alam ko ang nangyari sa inyong dalawa. Naikwento sa akin ni Raguel ang lahat. At gusto kong malaman mo na wala kang kasalanan sa nangyari sa kanya. Alam ko na sinisisi mo ang sarili mo ngayon. But it's not your fault. Alam ko na pagising ni Raguel ay iyon din ang sasabihin niya sa'yo. He doesn't want you to blame yourself. Hindi siya sumagot. Wala siyang lakas na sumagot. Here. Binigay sa kanya ni Raguel ang flash drive. Binigay sa akin ni Raguel ang drive na to noong araw na pinili niyang tapusin ang lahat sa inyo. Ang gusto niyang mangyari, itapon ko ito sa dagat. Pero hindi ko ginawa dahil alam ko na mahalaga ito sa kanya. Dahil hindi niya magawa na siya mismong sumira at magtapon ito. So I kept this. And I think this is the right time for you to have it. Ilang sandali pa silang naghintay at habang lumilipas ang oras, ay mas lalong kinakabahan at natatakot si Antoinette. Nang lumabas ang doktor mula sa ER ay agad na tumayo si Raguel. Anong lagay ng kapatid ko, Doc? Masyadong mahina ang pulso ng pasyente. Pero ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pero walang response ang katawan niya. Pahina ng pahina ang pulso niya. Ikinalulungkot ko man itong sabihin ngunit maaari na anumang oras ay maaaring mawala siya sa atin. Nanghina ang kanyang buto at bumagsak siya sa sahig. Hindi niya kayang narinig. Halos nabingi siya. Hindi pwedeng mawala sa kanila si Raguel. Hindi siya makakapayag. Nakaupo ngayon si Antoinette sa kama. Sa harapan niya ay nakabukas na laptop kung saan nakasalpak ang flash drive na binigay sa kanya noon ni Raguel. At ang video ni Raguel ay nagpe-play roon. Hello, Antoinette Vera. My soon-to-be wife.
Kamusta ka na? I hope you're happy right now. Kung nagtataka ka kung bakit ganito ang itsura ko ngayon, ito ang pangalawang araw mula nang magising ako. I know this is unbelievable pero sabi nila sa akin na aksidente daw ako at nakomatose sa loob ng 1 taon. It's funny to think dahil buong akala ko ay nasa telenovela lamang nangyayari ang lahat ng yan. Hindi ko lubos akalain na nararanasan ko mismo yan. You know, my love, I couldn't remember them. Pero ang sabi nila pamilya ko sila. Lumipat ang kamera paharap sa pamilya nito. The one in pink dress is my mom. And that one in white polo is my father. At ang nakaitim na polo naman ay kapatid ko. Ang kuya ko. At yung mga lalaking yan, sabi nila kaibigan ko raw sila. Pero hindi naman ako naniniwala. I mean, they are weird. How can they be my friends? O siguro sadyang weird lang din talaga ako noon. You know, my love, habang natutulog ako, nakikita kita sa panaginip ko. I didn't know it was a coma. And my life was in danger. Ang akala ko ay masayang panaginip lamang ngayon na kasama kita. But I'm glad that I've decided to open my eyes mula sa magandang panaginip na yon. Because I wanted to be with you. Not just in my dream but in reality. Nang magising ako, ikaw lang ang tangi kong naaalala. Lahat ng mga taong mahalaga sa akin ay nawala sa memorya ko. Siguro ganun talaga kita kamahal. Hindi kita magawang kalimutan na kahit anong aksidente pang mangyari sa akin, ay hindi nun mawawalang pagmamahal ko sa'yo. Tandang-tanda ko pa lahat ng tungkol sa'yo. Kaya ako ginawa ang video na to dahil hindi ko sa'yo ito makukwento ng personal. I hope you're happy right now. Huwag ka mag-alala sa akin, maayos na ako. Lumalaban ako para sa'yo. Walang tigil sa pag-agos ang luha niya. Hanggang sa sumunod na video ang nag-play. Hello my love. Ngayon ang araw ng release ko mula sa ospital. Kung nakikita mo, hindi na ako makatayo. Ang sabi sa akin ng doktor ay dahil daw yan sa nangyari sa akin. Pero ang sabi naman niya ay pwede pa naman raw ako makalakad basta magpapatherapy ako. At syempre gagawin ko yon. Gusto ko na makalakad papunta sa altar pag ikinasal tayo. Gusto kitang isayaw. Kaya para sa'yo ay gagalingin ko sa therapy sessions ko. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kahit puno ng sakit, ay napangiti na ang sunod na video ay during therapy sessions nito. Hello mahal ko. I asked my nurse to film this video for me. Don't worry, she's married naman na, kaya hindi mo kailangang magselos. Maririnig pa ang tawanan sa background dahil sa sinabi nito. Silang mag-asawa ang nurse ko. And they said na mabilis daw akong gumaling. Tingnan mo naman to oh. Ilang sessions ko pa lang sa therapy ko pero kaya ko nang itaas ang paa ko. I know you're proud of me kaya mas pagpubutihan ko pa dito para makapaglakad na ako. Makakatakbo na ako papunta sa'yo. Hello my love. Kung napapansin mo ay nakasuot ako ngayon ng apron. Nag-enroll ako sa cooking class ni Leon dahil gusto ko na matutong magluto. Para pag bumalik ka na at maging mag-asawa na tayo, araw-araw kitang pagluluto ng masarap na pagkain. Gusto ko rin na akong gumawa ng breakfast at lunchbox ng mga magiging anak natin para hindi ka na mapagod. Magaling na ako magluto ngayon. Hindi na ako mapapahiya pag uwi mo. Excited na akong patikim sa iyong mga niluto ko. Bago matapos ang video ay may narinig pa siya na boses ng isang lalaki na nagsabi, Raguel, tigilan mo na nga yung kaka-vlog mo, masusunog na yung niluluto mo. Nasinagot naman ni Raguel ng, Oo, saglit lang, kita mo nagvi-video ako para sa mahal ko eh. At muli itong tumingin sa camera. Bye-bye na baby, galit na si chef. I miss you. Until the next video. Mahal na mahal kita. Mwah. At nag-blow kiss pa ito. Ang sumunod na video ay tila nangihina ang binata.
Madilim ang background nito na tila gabi o madaling araw nito film. Hello, my love. Mahinang tono ng boses ni Raguel. It's already 3 in the morning. Kagigising ko lang. I actually had a nightmare. Sa panaginip ko, nakita kong sarili kong sasakyan kung paano bumangga sa malaking truck at kung paano inararo. It was horrifying. I was so scared. I wish you were here to tell me and comfort me that it was just a dream. At ang pinakahuling video ang mas lalong nagpabuhos sa kanyang luha. Magulo ang buhok nito at nangungusap ang mga mata. Hello, baby. Today is the day I decided to let you go. Nakita ko na mas masaya ka sa piling ni Wave. At hindi ako magiging hadlang sa kasiyahan mo na yon. Hindi ko alam kung anong relasyon yung dalawa. Pero batid ko na labas na ako roon. Naisip ko na dapat pala, una pa lang ay tinigilan na kita kahit gaano pa kita kamahal. Hindi ka na sana nasaktan dahil sa akin. Hindi ka na sana nagalit pa sa akin ng sobra. Pasensya ka na kung pinaabot ko pa ng matagal bago ako sumuko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na ulit kita guguluhin. Hahayaan kita na maging masaya sa piling niya. Kahit na hindi na ako. Makita lang kitang masaya ay sapat na sa akin. Napakarami ko pang gustong sabihin sa'yo kanina pero pakiramdam ko ay may kung ano nakaharang sa lalamunan ko. At hindi ko magawang makapagsalita ng tuwid kaya dito ko na lang sasabihin ang lahat. I felt like crying. I'm sorry. Mahal na mahal kita, Antoinette. Tatandaan mo na ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Mamahalin. At mamahalin kita ng walang sawa hanggang sa kabilang buhay. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin dahil pipilitin ko na maging masaya para sa'yo. Kahit matagal bago ito maghilom. Pangako na magiging masaya ako para sa'yo. At pangako na ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huli. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na baguhin man ang anumang nangyari sa nakaraan, I'll do everything para hindi mawalang pagmamahal mo sa akin. Para sa akin. Pero sa ngayon, wala akong nagawa para manatiling pagmamahal mo. Kaya pinapalaya na kita. At papalayain ko na rin ang sarili ko. Baby, you're watching that again? Nilingon ni Antoinette ang asawa na pumasok sa loob ng kwarto na lang dalawa. Niluluwagan ang suot na necktie dahil kagagaling lang nito sa trabaho. Huminga ito ng malalim dahil puno ng luha ang kanyang mga mata. Naglakad ito palapit sa kanya at naupo sa kanyang tabi at kinulong siya sa mga bisig nito. Mas lalo lang dumami ang luha niya. Sabi ko naman sa'yo na wag mo nang panoorin yan eh, umiiyak ka tuloy. Sabi nito habang hagod ang kanyang likuran. Please, stop crying baby, makakasama yan sa'yo. Humihikbi siya. I'm so sorry for everything that I've done to you, Raguel. Lumayo ito sa kanya at ikinulong ang kanyang mga mukha sa mainit nitong palad. Diretsong nakatitig sa mga mata niya iyon na puno ng luha na nagsalita ito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kalimutan na natin yon? 2 taon na tayong kasal at magkakaanak na rin tayo. Ano man ang nangyari noon, tapos na. But I hurt you. Umahagulhol siya ng iyak. You almost died twice because of me. At sa 2 beses na yon, wala kang kasalanan. So please stop crying. Ayoko na makita na nalulungkot at umiiyak ka. Masuyong hinalikan nito ang kanyang noo. Mahal na mahal kita, Antoinette. At alam ko na mahal mo rin ako.
Kaya please stop watching that video, nahihiya ako. Mahal na mahal kita, Raguel. Matamis itong umiti. Mas mahal kita. Kayo na magiging anak natin. Noong nagka-seizure at bleeding si Raguel, akala nila ay mawawala na ito sa kanila. Dahil ayon sa doktor ay mahina ng pulso nito. Ngunit may himalang nangyari. Bumalik ito sa kanya. Hindi nito sila iniwan. At sa pangalawang pagkakataon ay nilabanan nito ang kamatayan na ipinagpapasalamat niya. Sobrang saya niya na bumalik ito sa kanila at nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya na ito pakakawalan at muling sasaktan. Pinaliwanag niya ang lahat kay Raguel. Humingi siya ng tawad at buong puso pa rin siya nitong tinanggap. Ayon pa dito, kahit 9 na beses niya itong ipagtulakan palayo, ay 10 beses niya itong tatanggapin pabalik. At ngayon, 2 taon na silang kasal. Magkakaroon na rin sila ng anak. At sa paglipas ng mga panahon, doon nila mas lalong napatunayan na walang singtibay ang kanilang pagmamahalan. At tunay na napakamapaglaro ng mundo dahil hindi sa lahat ng oras ay malakas ka. Hindi sa lahat ng oras ay lagi kang nasa itaas. Dahil minsan kung maglaro ito ay kakaiba. Hindi mo aasahan ang susunod na mga mangyayari. Dahil baka bukas o sa susunod na araw, ikaw naman ang nasa ibaba. Parang awa mo na, Antoinette. Tulungan mo kami. Malubhan ang sakit ni Uncle George mo. Nagmamakaawa na nakaluhod sa harapan nila ang kanyang Auntie Giselle at anak nitong si Joseph dahil nasa malalang sitwasyon ng kanyang Uncle George na may sakit sa baga. Parang awa mo na. Tulungan mo kami. Lahat ay gagawin namin para lang tulungan at mapatawad mo kami sa lahat ng nagawa namin noon. Huminga ng malalim si Antoinette. Matagal niyang kinimkim sa puso niya ang galit sa mga ito. Kahit ilang beses silang humingi ng tawad sa kanya noon. Kahit noong lumuhod sa harapan niya ay hindi niya sila pinapatawad. Masyado nilang sinira ang pangarap at buhay niya. Ngunit ngayon ang sandaling mapasulyap siya sa kanilang anak. Na ngayon ay 5 taong gulang na at inosenteng nakatitig sa mga nakaluhod sa kanilang harapan, may kung anong kumurot sa puso niya. Ayaw niya na lumaki ang anak na ganito ang nasasaksihan. Ayaw niya na lumaki ito na mayroong matigas na puso. Tutulungan ko kayo. Aniya. Humigpit naman ang hawak ni Raquel sa kanyang kamay na buhat-buhat ang kanilang anak. Talaga? Yes, ngunit sa isang kondisyon. Ano yun? Tutulungan ko kayo, yun ay kung titigilan nyo ng illegal yung mga gawain at magbagong buhay na kayo. Sabi niya. Kahit gaano pa siya kagalit sa mga ito dahil sa ginawa sa kanya, ay ayaw niya pa rin na sirain ito lalo ang kanilang mga buhay. Hindi siya ganong kasama para gawin yon. Matagal na kami nagbagong buhay. Hininto na namin ang illegal naming mga gawain. Sagot ni Joseph. Kung ganon ay pagpatuloy niyo ang inyong pagbabagong buhay. At mangako na kahit kailan ay hindi na kayo babalik sa gawain yon. Yes, pinapangako namin yon. Bahagya siyang ngumiti. Asahan niyo ang aming tulong. Sagot niya. At huwag kayong mag-alala. Pinapatawad ko na kayo sa lahat ng ginawa niyo sa akin noon. Meron na akong sariling pamilya. Kaya sa tingin ko ay oras na para bitawan ang galit na matagal ko nang kinikimkim sa aking puso. Labis-labis ang pasasalamat ng mga ito sa kanya noon. Samantalang masaya naman siya sa ginawa niyang desisyon. I'm so proud of you for being so strong, my love. Bulong sa kanya ni Raguel habang nakayakap mula sa kanyang likuran. Sa kabila ng lahat ng nagawa nila sa'yo noon ay nagawa mo pa rin silang patawarin. Umikot siya paharap dito at ginawaran nito ng mabilis na halik sa labi. Ginawa ko yon dahil gusto kong mawala ang galit sa puso ko na matagal ko na rin kinikimkim. I wanted to be filled with love. Nang sa gayon ay buong buo ko kayong mamahalin ng anak natin. Raguel smiled. Thank you.
and I love you so much. Antoinette Wolspin. Thank you for loving me and for giving birth to Talia. At tulad ng pinangako sa kanila ng kanyang auntie at uncle, nagbagong buhay nga sila. Ang mag-asawa ay naging isang pastor sa simbahan kung saan kinukwento nila ang kanilang buhay para maiwasan ng mga bata na gayahin ito. At si Joseph ay nagpatuloy sa pag-aaral at ngayon ay graduating na sa kursong BSMA. Samantalang silang mag-asawa ay sobrang saya ng buhay nila ngayon sa piling ng kanilang tatlong mga anak na sina Talia, Zoren at Rage. At habang lumilipas ang araw, ay mas lalo lang nilang minamahal ang isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!